Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring kakaiba, pero habang lalo mong pinagsisikapan ang iyong mga layunin, tila lalo silang lumalayo. Paano kung sabihin kong ang walang tigil na pagpupursige mismo ang dahilan kung bakit hindi mo pa sila nakakamit? Alam ko walang kwenta pakinggan. Pero ang totoo ay simple lang, hindi mo nakakamit ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto, nakakamit mo sila sa pamamagitan ng pagdedesisyon. At kapag tunay kang nagpasya, ang buong universo ay susunod sa iyong kalooban. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagmamadali, pagsisikap, pag-aayos ng mga problema at gayon paman, pakiramdam nila ay wala silang nararating. Naniniwala sila ay produktibo, ngunit sa katotohanan, abala lamang sila. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng paggalaw at pag-unlad. At ang pagkakaibang iyon ay tinatawag na kalinawan. Kung walang kalinawan, maaaring gumugol ka ng maraming taon sa pag-akyat ng hagdan, upang malaman lamang sa huli na nakasandal pala ito sa maling pader. Alam na alam ko ang pakiramdam na ito. May panahon na nagtrabaho ako ng husto, talagang husto. Nagpalit ako ng trabaho, nag-overtime, naniniwalang habang lalo kong pinipilit ang sarili ko, lalo akong lalapit sa tagumpay. Ngunit ang resulta ay palaging pareho, stress, utang, at isang kawalan na hindi mawawala. Wala akong malinaw na layunin. Sumasagot lamang ako sa buhay sa halip na lumikha nito. Ang kalinawan ang hindi nakikitang puwersa sa likod ng lahat ng dakilang tagumpay. Ito ang sandali na huminto ka sa pamumuhay sa humigit kumulang at nagsimulang makita ng eksakto kung ano ang gusto mo. Ang isip ng tao ay parang lente, kung malabo ang focus, ang enerhiya ay kumakalat. Ngunit kapag inayos mo ang focus, ang liwanag ay nagko-concentrate at sinusunog ang anumang balakid sa harapan. Ganoon din ang nangyayari sa iyong mga resulta. Kung hindi mo alam ng eksakto kung ano ang gusto mo, ang iyong subconscious mind ay hindi makakagawa ng pabor sa iyo. At narito ang sikreto na binabaliwala ng karamihan sa mga tao, ang subconscious ang tunay na makina ng pag-ugali ng tao. Ito ay gumagana sa 75% ng iyong pang-araw-araw na aksyon, ayon sa mga pag-aaral mula sa Stanford University. Ibig sabihin, kung ang iyong conscious mind ay gusto ang isang bagay, ngunit nalilito ang iyong subconscious, walang nagkakatotoo. Parang pinapabilis mo ang sasakyan habang nakababa pa rin ang handbrake. Kaya tinatanong kita, ano ba talaga ang gusto mo? At hindi ko sinasabi ang mga pangkalahatang sagot tulad ng maging masaya o maging matagumpay. Ang pinag-uusapan ko ay tiyak, nasasalat, at emosyonal na nakakaantig na kalinawan. Naisulat mo na ba ang iyong mga layunin? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit mo gusto ang mga ito? Nang sinimulan kong pag-aralan ang isip ng tao, napagtanto kong halos walang gumagawa nito. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pagsisikap na lutasin ang mga problemang hindi direktang naugnay sa kung ano talaga ang gusto nila. Nag-aalala sila sa pagbabayad ng mga bayarin, ngunit hindi nila tinatanong ang kanilang sarili kung bakit hindi sila makalikha ng kasaganaan. Sinusubukan nilang ayusin ang mga sintomas nang hindi nauunawaan ang sanhi. Ang kalinawan ang panlunas sa pagkalitong ito. Naalala ko ang araw na tinanong ako ng isang mentor, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko ay nakahubad, nahihiya, na para bang ginugol ko ang maraming taon sa pagtatrabaho ng husto para sa isang bagay na hindi ko man lang alam. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang isang kwaderno at isinulat ang lahat ng gusto ko nang walang pagpipigil. Mga bahay, paglalakbay, kalayaang pinansyal, layunin, epekto at habang sumusulat ako, napagtanto kong may nagbabago sa loob ko. Para bang may bagong direksyon ang lumitaw. Wala akong ideya kung paano ko makakamit ang lahat ng ito, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, alam ko kung saan ako gustong pumunta. At iyon ang sandaling nagsimulang magbago ang lahat. Dahil kapag tinukoy mo ang patutunguhan, nagsisimulang lumitaw ang landas. Ang kalinawan ay hindi lamang mental, ito ay vibrational. Lahat sa universo ay tumutugon sa frequency na iyong inilalabas. Kapag nalilito ka, nagpapadala ka ng magkasalungat na signal. Parang nakikinig ka sa dalawang istasyon ng radyo ng sabay. Ngunit kapag may focus, tumutugon ang universo. Kaya ang mga taong may malinaw na layunin ay tila swerte. Hindi ito swerte, ito ay pagkakahanay. At pinapatunayan ito ng agham. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Harvard Business School na ang mga individual na sumusulat ng malinaw na layunin at nagvi-visualize ng kanilang mga resulta ay hanggang 10 beses na mas malamang na makamit ang mga ito kaysa sa mga nag-isip lamang kung ano ang gusto nila.
Ang pagsusulat ng iyong mga layunin ang unang hakbang upang baguhin ang isang pagnanais sa isang utos. Ngayon, obserbahan kung paano nabubuhay ang mga tao. Nagrereklamo sila tungkol sa kanilang routine, kakulangan sa oras, pagiging lubos na abala, ngunit kung tatanungin mo sila kung saan eksakto sila gustong pumunta, ilan lamang ang makakasagot. Nabubuhay sila tulad ng mga pasaherong nalilito sa sarili nilang sasakyan, naghihintay na may magdala sa kanila sa mas magandang lugar. Ngunit ang totoo, walang gagawa niyan para sa'yo. Nasa iyong mga kamay ang direksyon. Ang problema ay marami ang natatakot pumili ng landas at magkamali. Kaya mas gusto nilang huwag na lang pumili. Ngunit ang kawalan ng desisyon ang pinakamalaking bilangguan na mayroon dahil pinipigilan ka nitong sumulong. At kapag hindi ka pumili, ang mundo ang pipili para sa'yo. At ang resulta ay ang pakiramdam na nakakulong ka sa isang buhay na hindi sumasalamin sa kung sino ka talaga. Ang kalinawan ay tapang. Ang tapang na tumingin sa loob at aminin kung ano talaga ang gusto mo, kahit na tila masyadong malaki, masyadong imposible, masyadong malayo. Kapag tinukoy mo ang isang matapang na layunin, may gumigising sa loob mo. Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na dating hindi nakikita. Ina-activate ng iyong utak ang reticular activating system, ang neurological filter na responsable sa pagpansin sa lahat ng naugnay sa iyong mga interes. Kaya, kapag nagpasya kang bumili ng pulang kotse, nagsisimula kang makakita ng mga pulang kotse sa lahat ng dako. Nandyan lang sila palagi. Ang pagkakaiba ay ngayon, ang iyong isip ay nakaprograma upang mapansin sila. Ganoon din ang nangyayari sa mga oportunidad. Hindi lang sila lumilitaw ng walang dahilan. Nandyan lang sila sa simula pa, naghihintay na makita mo sila. At dito maraming tao ang nagsasabotahe sa sarili. Naghihintay silang magkaroon ng motibasyon upang magkaroon ng kalinawan, ngunit kabaligtaran ito, ang kalinawan ang nauuna bago ang motibasyon. Kapag alam mo ang gusto mo, ang iyong katawan at isip ay nagkahanay. Nagiging natural ang pagkilos. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong gumising ng maaga, mag-aral, o maging disiplinado, ginagawa mo lang, dahil mayroon kang sapat na matibay na bakit. Ang layunin ang nagpapaninga sa apoy ng pagiging consistent. Kung wala ito, anumang balakid ay tila dahilan upang sumuko. Kung mayroon ito, walang sapat na laking hamon upang pigilan ka. Kaya, kung talagang gusto mong baguhin ang iyong antas, huminto sandali sa lahat. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. At tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Isipin ang sarili mong nabubuhay sa realidad na ito. Damhin ang mararamdaman mo kung sayo na ito. Tingnan ang mga kulay, ang mga tunog, ang mga tao sa paligid mo. Damhin ang pagmamalaki, ang pasasalamat, ang kapayapaan. Ganito ito nagsisimula. Lahat ng umiiral ay nilikha ng 2 beses, una sa isip, pagkatapos ay sa pisikal na mundo. Ang bahay na iyong tinitirhan, ang cellphone na iyong ginagamit, ang kotse na iyong minamaneho, lahat ng ito ay isinilang mula sa pag-isip ng isang taong may sapat na kalinawan upang kumilos. Ngayon, ikaw naman. Dahil kung hindi ka magpapasya kung ano ang gusto mo, mapupunta ka sa pamumuhay ng mga pangarap ng iba, isang taong nagpasya bago ka. Ang kalinawan ay hindi lamang simula ng tagumpay. Ito ay tagumpay sa kanyang estado ng binhi. Ang paraan ng pagsisimula mo ng iyong araw ang nagtatakda ng takbo para sa lahat ng susunod. Ang hindi pa naiintindihan ng karamihan sa mga tao ay ang unang ilang minuto ng umaga ang mahalagang punto sa pagitan ng pag-uulit ng nakaraan o paglikha ng isang ganap na bagong kinabukasan. Napansin mo ba kung gaano karaniwan ang gumising sa iyong alarm, hawakan ang iyong telepono, at agad na sumisid sa mga mensahe, balita, social media, mga alalahanin sa trabaho, at mga bayarin na kailangang bayaran? Parang sumisisid ka sa isang ipo-ipo bago ka pa man makatapak sa matatag na lupa. At ang pinakamasama, nagiging otomatiko ito. Hindi mo man lang namamalayan, ngunit ang iyong utak ay gumigising sa isang alertong estado, binabahan ng dopamine at cortisol, ang mga hormone ng stress at pagmamadali. Sa sandaling iyon, ang iyong isip ay hindi lumilikha, ito ay tumutugon lamang. At kung ginugugol mo ang umaga sa pagtugon, ang buong araw ay sumusunod sa parehong pattern. Ang aking mentor, si Earl Nightingale, ay dating nagsasabi, ang unang 5 minuto ng iyong araw ang mapa ng iyong tadhana. Narinig ko yon at sa simula, inaamin ko, binaliwala ko ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong siya ay ganap na tama.
Kapag gumising ka, ang iyong utak ay nasa estado ng alpha at beta waves, ang parehong estado na ginagamit natin sa malalim na meditasyon o hypnosis. Ito ay kapag ang iyong isip ay pinakamadaling tumanggap, pinakamabukas, pinakamadaplis. Ipinakita ng pananaliksik na isinagawa sa ukla na sa panahong ito, pagkatapos mismo ng paggising, umaabot sa rurok ang neuroplasticity. Para bang ang utak ay isang sariwang bukol ng luwad, handang hubugin. Ang iyong iniisip at nararamdaman sa sandaling iyon ay mas matinding nakaukit sa iyong neural connections na tumutukoy hindi lamang sa tono ng araw kundi kung paano mo nakikita ang buhay. Hindi ko ito naintindihan hanggang sa sinimulan kong pansinin ang sarili kong mga gawi. May mga araw na gumising ako na iniisip na ang mga problema, mga bayarin, mga appointment, mga deadline, mga bagay na hindi ko pa nagawa. At nang hindi ko namamalayan, inoprograma ko ang aking isip para sa kakulangan at pag-aalala. Ang resulta, mas maraming sitwasyon na nagpaparamdam sa akin ng kakulangan sa oras at pera. Diyan ako nagpasya na magbago. Sinimulan ko sa isang simple, paggising, bago ang anumang bagay, mananahimik ako sa loob ng ilang minuto. Hihina ako ng malalim. Damhin ang aking katawan. At tatanungin ko ang sarili ko ng 3 makapangyarihang tanong, sino ang gusto kong maging ngayon? Paano ko gustong maramdaman ngayon? At ano ang gusto kong likhain ngayon? Ang 3 tanong na ito ay ganap na nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa mundo. Kapag sinimulan mo ang iyong araw na may intensyon, lahat ay nagbabago. Dahil ang intensyon ay focus, at ang focus ay enerhiya. At ang enerhiya ang lumilikha ng mga resulta. Pag-isipan mo, inaakit mo kung ano ang tugma sa iyong panloob na estado. Kung gigising ka na may pagkabalisa, akit ka ng pagmamadali, pagkalito, mga pagkakamali. Kung gigising ka sa kapayapaan, akit ka ng kalinawan, pagkakaugnay at pagiging maluwag. Hindi ito magic, ito ay physics. Tumutugon ang universo sa vibration, at ang iyong vibration ay tinutukoy ng iyong emosyonal na estado. Kapag sinimulan mo ang araw ng balance, ang buong katawan mo ay pumapasok sa coherence. Ang iyong puso, utak, paghinga, lahat ay nagkahanay. Tinatawag itong physiological coherence ng agham, at ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa HeartMath Institute na pinatataas nito ang iyong kakayahang magdesisyon, pinapabuti ang iyong focus, at pinapalakas ang iyong immune system. Ngunit nakakainis, ang mga tao ay nagrereklamo na wala silang oras para sa ganoong mga gawain, gayong ginugugol nila ang maraming oras araw-araw sa pagtugon sa mga distractions. Dati, ganoon din ako. Noon, paggising ko, diretso agad ako sa trabaho, ang akala ko ay produktibo na ako. Pero ang pagiging abala ng walang pag-iisip ay isa lang paggalaw na walang patutunguhan. Nang simulan kong maglaan ng 10 minuto lamang para sa sarili ko tuwing bagong umaga, doon ko naunawaan na humaba pala ang mga oras ko sa buong araw. Mas naging simple ang mga desisyon, dumaloy ang mga ideya, at gumaan pa ang mga usapan. Para bang nagbago ang pagtugon ng mundo sa akin. Naaalala ko noon, napakagulo ng buhay ko. Nagmamaneho ako ng sarili kong kumpanya, laging naglalakbay, halos walang pahinga. Halos mapuno na ang aking isip at katawan. At isang araw, habang nakaupo sa kwarto ng hotel, labis na pagod, doon ko naunawaan, hindi pala ang buhay ang magulo, kundi ako. Kinabukasan, gumising ako bago pa sumikat ang araw. Binuksan ko ang bintana. Malamig ang hangin, madilim pa ang kalangitan. Umupo ako at huminga. Iyon lang. Huminga. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ko ang katahimikan sa loob ko. Mula noon, hindi ko na sinimulan ang umaga nang hindi muna ako bumabalik sa pakiramdam na yon ng katahimikan. At nakakagulat, habang mas nagiging kalmado ako, mas maraming oportunidad ang lumilitaw. Madaling na isasara ang mga kasunduan, nagaganap ang hindi inaasahang pagkikita, at sumusulpot ang mga ideya sa tamang-tamang sandali. Noon ko naintindihan, ang panlabas na mundo ay tapat na salamin ng aking panloob na kalagayan. Isipin ang sarili mong araw-araw. Ilang beses ka bang gumising na ang pakiramdam mo ay naiwan ka na? Ilang beses ka bang bumangon na puno na ang isip, iniisip na kailangan mong magmadali para lang matapos ang lahat? Ang ugaling ito ng pagmamadali ang nagiging sanhi upang marami, milyon-milyong tao, ang mabuhay ng parang otomatikong gumagana lang, kaya naiipon ang stress, pagkabalisa, at pagod. Ngunit ang totoo, hindi mo kailangang magmadali para makamit ang anumang bagay. Kailangan mong ihanay ang iyong sarili.
At ang paghahanay na iyon ay nagsisimula tuwing umaga, sa unang sandali mong paggising. May isang simpleng prinsipyo akong gustong tandaan, ang nagising na isip ang lumilikha ng araw, at ang araw ang humuhubog sa buhay. Kung babaguhin mo ang simula, babaguhin mo ang takbo ng kwento. Ang paggising ay hindi lang pagbukas ng mga mata, ito ay sadyang pagpili kung sino ka ngayon. At bawat umaga ay bagong pagkakataong isulat muli ang sarili mong kwento. Kapag gumising ka ng may kalinawan at layunin, ang parehong mga sitwasyon na dating tila balakid ay magsisimulang ayusin ang kanilang sarili upang maging mga pagkakataon. Iba ang reaksyon ng mga tao sa iyo, ibang tono ang mga usapan, at tila lumalawak ang oras. Kaya bukas, kapag tumunog ang alarm mo, huwag kang magmadali. Huminto ka sandali. Huminga. Damhin ang katahimikan bago ang ingay. At tandaan, sa mga tahimik na minutong ito, hindi ka lang nagsisimula ng isa pang araw, nililikha mo ang iyong realidad. At ganoon kung paano nagiging pambihirang buhay ang mga ordinaryong araw. Ang salitang isusubukan ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng mga pangarap. Sa unang tingin, mukha itong walang masama, pero isa itong patagong pagtatakip sa kawalan ng desisyon. Sinasabi ito ng mga tao sa lahat ng oras, susubukan kong magbago, susubukan kong magsimula, susubukan kong gumawa ng ibang paraan. Ngunit ang tunay nilang sinasabi ay, hindi pa ako nakapagpasya. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsusubok, ito ay sa pagpapasya. Kapag sinubukan mo, nag-iwan ka na ng lusot para sumuko. Para bang sinasabi mo sa sarili mo, kung hindi magtagumpay, ayos lang. Ngunit kapag nagpasya ka, walang plan E, mayroon lang ang landas. At ang landas ay umaayon sa iyo habang ikaw ay naglalakad. Naunawaan ko ito sa isang napakasimpleng paraan. Minsan, sa isang seminar, hiniling ko sa isang lalaki na, subukan, tumayo mula sa kanyang upuan. Tumayo siya. Sinabi ko, hindi, nagkamali ka ng intindi. Hiniling ko na subukan mong tumayo. Tumawa siya, umupo, at sinubukan muli. At nanatili siya doon, kalahating nakatayo, kalahating nakaupo, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, naintindihan ng buong silid, ang pagsusubok ay kapareho ng pagiging natigil sa pagitan ng at hindi. At sa gitnang kalagayang ito kung saan nabubuhay ang karamihan ng mga tao. Gusto nilang magbago, ngunit gusto rin nila ang ginhawa ng pananatili sa dati. Gusto nila ng kalayaang pinansyal, ngunit ayaw nilang isuko ang seguridad ng isang nakapirming sahod. Gusto nilang magsimula ng negosyo, ngunit ayaw nilang makipagsapalaran. At ang estado ng pagiging dalawa ang sumisira sa pag-unlad. Ang isip ng tao ay hindi tumutugon sa kalabuan. Kapag sinabi mong susubukan ko, naiintindihan ng iyong subconscious na walang malinaw na utos. At kung walang kalinawan, walang paggalaw. Ipinapaliwanag ito ng neuroscience ng nakakamangha, ang utak ay nakaprograma upang magtipid ng enerhiya, at ang mga hindi tiyak na desisyon ay lumilikha ng panloob na salungatan na binibigyang kahulugan ng katawan bilang panganib. Kaya nanlalamig ito. Ipinagpapaliban mo, nagpapaliban ka, nabibigyan ka ng distraksyon. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil ang isip mo ay hindi nakatanggap ng malinaw na senyas kung ano ang gagawin. Ang pagpapasya ang siyang susi na nag-aalis ng sagabal. Ito ang nagtutulak sa utak upang kumilos at ihanay ang buong katawan sa isang layunin. Iyan mismo ang nagpabago sa buhay ko. Nang una kong basahin ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, may nagising sa loob ko. Firefighter pa rin ako noon sa Toronto, salat, walang pag-asa. Ngunit may bagong kaisipan na bumubulong sa isip ko, paano kung magpasya lang akong magbago? Sa panahong iyon, kumikita ako ng halos 232,000 piso sa isang taon. Isang matatag, ngunit limitado, na sahod. At isang araw, tiningnan ko ang unipormeng iyon at naisip, hindi ko kayang gugulin ang buhay ko sa paglilingkod sa takot. Nagbitiw ako. Tinawag akong baliw ng mga tao. Sinabi nilang nagkakamali ako ng malaki. Ngunit sa loob ko, mayroong hindi matitinag na katiyakan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari, ngunit alam kong hindi ako babalik. Ang tila padalos-dalos na desisyong ito ang nagtulak sa akin upang magtayo ng aking unang negosyo sa paglilinis. Sa unang taon, kumita ako ng mahigit 5,800,000 piso. At ang lahat ay nagsimula hindi nang ako ay nangarap, kundi nang ako ay magpasya. Ang pagkakaiba ng mga nagtatagumpay at ng mga nabibigo ay hindi swerte o talento. Ito ay ang kakayahang magpasya ng mabilis at kumilos ng may pananampalataya.
Ang buhay ay tumutugon sa desisyon, hindi sa pag-aalangan. Kapag nangako ka sa isang bagay, ang buong universo ay inaayos ang sarili upang magbigay ng landas. Hindi ito murang pilosopiya, ito ay isang likas na batas. Isipin ang mga dakilang pangalan sa kasaysayan, sina Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk, lahat sila ay may isang karaniwang katangian. Gumagawa sila ng mga desisyon nang may paninindigan at inaayos ang kanilang direksyon habang sila ay nagpapatuloy. Habang naghihintay ang karamihan ng mga tao na magkaroon ng lahat ng sagot bago magsimula, ang mga nagpapasya ay lumilikha ng mga sagot sa proseso. Ngunit bakit napakahirap magpasya? Dahil ang pagpapasya ay nangangailangan ng pagkawala. Ang magpasya ay ang pumili ng isang landas at, nang walang pag-aalinlangan, iwanan ang iba. At ang mga tao ay mas natatakot sa pagkawala kaysa sa pagnanais ng kita. Ipinakita ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University na ang psikolohikal na sakit ng pagkawala ng isang bagay ay 2 beses na mas matindi kaysa sa kagalakan ng pagkakaroon ng bagong bagay. Kaya naman maraming tao ang nananatiling nakulong sa mga trabahong kinaiinisan nila, walang laman na relasyon, at walang saysay na gawain. Mas gusto nila ang kilalang sakit kaysa sa kawalan ng katiyakan ng pagbabago. Ngunit ang presyo ng seguridad na iyon ay napakataas, ito ay ang buhay na lumipas ng walang kaganapan. Kapag sinabi mong susubukan ko, sinasabi mo hindi pa ako nagtitiwala sa sarili ko. At nang walang tiwala, walang uunlad. Kailangan mong makipagsapalaran. Ang pagpapasya ay isang gawa ng pananampalataya sa sarili, sa isang bagay na mas dakila, na ang landas ay magpapakita mismo. Ang desisyon ay naglalabas ng enerhiya. Ito ay parang pagbukas ng ilaw sa dilim. Habang nag-aalangan ka, lahat ay tila malabo. Ngunit sa sandaling sabihin mong, ito na, nagbabago ang tanawin. Lumilitaw ang tamang tao, dumadaloy ang tamang ideya, nagkakakonekta ang mga pagkakataon. Nalaman ko na ang perpektong sandali ay hindi kailanman darating. Ang paghihintay dito ay parang paghihintay na huminto ang hangin para tawirin ang karagatan. Natututo ka lang mag-navigate sa gitna ng paggalaw. Ang aksyon ang lumilikha ng kalinawan, hindi ang kabaligtaran. Kadalasan, iniisip nating kailangan nating intindihin ang lahat para kumilos, ngunit ito ay kabaligtaran, kailangan nating kumilos para maintindihan. Kaya naman lagi kong sinasabi, magsimula ka kung nasaan ka, sa kung anong mayroon ka, at gawin ang pinakamahusay na magagawa mo. Dahil ang di perpektong aksyon ay mas mahalaga kaysa sa perpektong intensyon. Siguro may pangarap kang nakatago, isang proyekto na nakalagay sa estante, isang ideya na sumusulpot paminsan-minsan at nagpapangiti sa'yo. Ngunit pagkatapos ay gumagapang ang pagdududa, paano kung hindi ito magtagumpay? Ang sagot ay simple, paano kung magtagumpay ito? Paano kung ito ang hakbang na magpapabago sa iyong kwento? Paano kung ang takot ay ang huling pagsubok bago ang kalayaan? Nakita ko ang mga ordinaryong tao na nagpabago ng buong buhay dahil lang sinabi nila ang "I" sa nararamdaman nila sa kanilang mga puso. Hindi sila naghintay na maging handa. Nagpasya sila at pagkatapos ay naghanda. Gustong-gusto kong isipin ang buhay bilang isang otomatikong pinto, bumubukas lang ito kapag ginawa mo ang unang hakbang. Kung mananatili kang nakatayo at naghihintay na bumukas ang pinto, mananatili itong sarado. Ngunit sa sandaling kumilos ka, umiiral ang mekanismo. Ang desisyon ay ang paggalaw na gumigising sa di nakikitang mekanismo ng universo. Kaya, itigil mo na ang pagsusubok, pagsusuri, paghihintay. Magpasya. At tingnan kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay sinabi mo ang isang ganap na "I" sa buhay. Dahil sa sandaling magpasya ka, may isang bagay na mas dakila ang magsisimulang magpasya kasama mo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanilang mga problema ay nagmumula sa panlabas na pinagmulan, trabaho, ekonomiya, iba, gobyerno, swerte. Itinuturo nila ang lahat sa paligid nila, sinusubukang humanap ng lohikal na paliwanag sa kung ano ang hindi gumagana. Ngunit ang totoo, gaano man ito kahirap tanggapin, ay ang panlabas na mundo ay walang iba kundi salamin ng panloob na mundo. Walang magbabago sa labas kung hindi mo babaguhin ang nangyayari sa loob mo. Ang iyong kapaligiran, ang iyong mga oportunidad, ang iyong mga relasyon, maging ang balanse ng iyong bangko, ay tapat na salamin ng kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kapag naunawaan mo ito ng malalim, ang buhay ay titigil na maging isang pakikibaka at magsisimulang maging isang malay na paglikha. Sa loob ng maraming taon, hindi ko naintindihan ang prinsipyong ito. Naniwala ako na kung mas magsisikap ako, aayusin ang mga bagay-bagay.
Kaya nagtrabaho ako hanggang sa maubos ang lakas, naglagay ng karagdagang oras, kumuha ng napakaraming obligasyon, sinubukang kontrolin ang bawat detalye. At gayon paman, tila may laging lumalabas. Ang pera ay dumating at nawala. Ang mga oportunidad ay lumitaw at nawala. Parang tumatakbo ako sa isang makina na ginagamit sa pag-ehersisyo, gumagalaw ako ng palagi, pero wala namang napupuntahan. Sinisisi ko ang sistema, ang merkado, ang ibang tao. Hanggang sa dumating ang araw na napagtanto ko, hindi pala sa mundo ang problema. Nasa aking kaisipan ang problema. Nagbibigay ako ng pakiramdam ng kakulangan, at ang universo, na laging tumutugon, ay sinasalamin lang kung ano ang ipinapadala ko. Lahat ng nararanasan mo ay naayon sa larawan na taglay mo tungkol sa sarili mo. Kung naniniwala kang kailangan mong ipaglaban ang pera, darating ang pera ng may kasamang paghihirap. Kung ang paniniwala mo ay mahirap makahanap ng mabubuting tao, ang mga makakasalamuha mo ay iyong mga magpapatunay lang sa paniniwalang iyan. At kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan, laging magtatago sa iyo ang tagumpay, kahit pa malapit mo na itong maabot. Para bang bawat iniisip mo ay isang password ng enerhiya na nag-ugnay sa iyo sa partikular na mga realidad. At hanggat hindi mo binabago ang password na yan, patuloy kang makakakuha ng parehong dalas ng mga resulta. Tinatawag itong resonance ng modernong pisika. Ang buong universo ay gumagana sa pamamagitan ng mga panginginig ng enerhiya. Walang nananatiling nakatigil, lahat ay may panginginig. Kapag nagkakahanay ang dalawang dalas ng enerhiya, nag-akit sila sa isa't isa. At ang tinatawag ng tao na pagkakataon lang ay, sa katotohanan, isang usapin lamang ng pagiging tugma ng enerhiya. Kung ang iyong enerhiya ay puno ng takot, mas maraming takot ang iyong maakit. Kung ang iyong enerhiya ay puno ng kasaganaan, mas maraming kasaganaan ang iyong maakit. Hindi dahil may mahika, kundi dahil ang iyong pag-ugali ay nagbabago na umaayon sa panloob na kalagayang iyong nililinang. At ang pag-ugali ang lumilikha ng mga resulta. Nang maintindihan ko ito, tumigil ako sa pagsubok na baguhin ang mundo at nagsimulang baguhin ang aking dalas ng enerhiya. Natanto ko na ang pagtingin ko sa aking sarili ang siyang tunay na pagbabago. Hanggat nakikita ko ang aking sarili bilang isang taong kailangang magpakahirap, mas maraming pagsubok ang iniharap sa akin ng universo. Nang magsimula akong makita ang aking sarili na karapat-dapat sa kasaganaan, nagbukas ang mga daan. Nagsimula akong kumilos ng iba, magsalita ng iba, at mag-isip ng iba. At, dahan-dahan, ang lahat sa paligid ko ay nagsimulang ayusin ang sarili. Hindi ito mahika, ito ay pagkakahanay. Sumunod lamang ang panlabas sa panloob na pagbabago. Naaalala ko ang isang panahon kung kailan tila lahat ay nagkakamali. Kumikita ako ng malaki, ngunit ang pera ay nawawala ng kasing bilis ng pagdating nito. Para akong sumusubok punan ang isang balde na butas. Isang araw, pagod na sa pakiramdam ng pagiging talunan, naupo ako sa katahimikan at nagsimulang obserbahan ang aking mga iniisip tungkol sa pera. At napagtanto ko ang isang nakakagulat na bagay, hindi ako naniniwala na karapat-dapat akong magkaroon nito. Sa loob ko, mayroon pa ring isang batang lalaki na tinitingnan ang pera bilang isang bagay na malayo, nakalaan para sa iba, para sa mga ipinanganak sa mas magandang pamilya, na may mas mataas na edukasyon, mas maraming swerte. Ang paniniwalang ito ay hindi sinasadyang nagtulak sa akin na kumilos sa mga paraan na sumira sa aking sariling mga resulta. Nang sinimulan kong ireprogram ang pananaw na yon, lahat ay nagbago. Nagsimula akong magsulat ng mga positibong pahayag, i-visualize ang aking buhay na may kasaganaan, hindi bilang isang malayo na pangarap, kundi bilang isang natural na estado. Nagsimula akong kumilos bilang isang taong masagana, hindi sa pagpapakita, kundi sa pag-isip. At hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad sa mga paraan na hindi ko maplano. Tila sinasabi ng buhay na yon, naiintindihan mo na. At ang totoo, ang buhay ay laging tumutugon sa kung paano mo nararamdaman ang iyong sarili. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Yale University na ang mga damdamin ng kasaganaan at pasasalamat ay nagpapagana sa mga bahagi ng utak na naugnay sa pagiging malikhain at paggawa ng mga desisyon sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang mga damdamin ng takot at pag-aalala ay nagpapagana sa survival system na humaharang sa iyong kakayahang makakita ng mga solusyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nasa patuloy na estado ng stress ay gumagawa ng mahihirap na desisyon, habang ang mga naglilinang ng panloob na kapayapaan ay tila nakakahanap ng mga solusyon na hindi inaasahan.
Hindi ito nagkataon lamang, ito ay biyolohiya na nakahanay sa panginginig ng enerhiya. Ngunit ang pagbabago ng iyong panloob na mundo ay nangangailangan ng lakas ng loob, dahil kailangan mong harapin ang mga paniniwala na pinalakas sa loob ng maraming taon, marahil ay sa loob ng mga henerasyon. Ganyan na talaga sa aming pamilya. Mahirap ang buhay. Hindi nakakapagpasaya ang pera. Ang mga pahayag na ito ay umuulit tulad ng mga negatibong mantra na nagpo-program sa kolektibong subconscious para sa limitasyon. Kapag inulit mo ang mga ito, pinapalakas mo ang kodigo ng enerhiya ng kakulangan. At kung mas pinaniniwalaan mo ang mga ito, mas nagiging totoo ang mga ito. Ngunit ang magandang balita ay kung paano lumilikha ng isang realidad ang isang pag-isip, kaya rin itong baguhin ng isa pang pag-isip. Isang babae na sumali sa isa sa aking mga programa sa pagsasanay ang nakulong sa ganitong pattern. Nagtrabaho siya bilang isang nurse, bumibiyahe sa mga nakakapagod na shift. Baon sa utang at emosyonal na ubos. Nang makilala ko siya, sinabi niya sa akin, pakiramdam ko, mas nagpupursigi ako sa trabaho, mas naghihirap ako. Sumagot ako, iyan ay dahil gumagana ang iyong katawan, ngunit ang iyong isip ay nasa panginginig pa rin ng kakulangan. Sinimulan namin ang isang simpleng proseso ng mental reprogramming, pang-araw-araw na affirmations, visualization, at sadyang pasasalamat. Ilang buwan pagkaraan, nakakuha siya ng promosyon, nagsimula ng isang maliit na negosyo, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimulang mag-ipon ng pera. Nagbago ang kanyang realidad dahil nagbago siya mula sa loob. Walang nagbabago mula sa labas papasok. Pera, relasyon, kalusugan, lahat ay refleksyon. Kapag inihanay mo ang iyong sarili sa loob, sisimulan ng mundo na ipakita ang pagkakahanay na iyon pabalik. Tila sinasabi ng universo, ngayon naintindihan ko na ang gusto mo, at nagpapadala ito ng mas marami pa niyan. Kaya, bago subukan ayusin ang mundo, ayusin mo ang iyong panloob na kalagayan. Tigilan ang pakikipaglaban sa mga sitwasyon at simulan ang pag-adjust ng iyong panginginig ng enerhiya. Ang iyong dalas ng enerhiya ang iyong magnet. At hindi ito kailanman nagsisinungaling. Ang pera, tagumpay, at mga oportunidad ay hindi produkto ng pagkakataon, sila ay direktang tugon sa panginginig ng enerhiya na iyong ibinubuga araw-araw. Lahat ng umiiral ay enerhiya sa iba't ibang dalas. At tayo, bilang mga tao, ay transmitter at receiver ng enerhiyang ito sa lahat ng oras. Ang problema ay halos walang sinuman ang sadyang nakakaintindi nito. Iniisip ng mga tao na naghahanap sila ng kasaganaan, ngunit ang talagang inilalabas nila ay takot, pag-aalala, at pag-aalinlangan. At ang universo, na tumutugon ng may ganap na katumpakan, ay nagbabalik sa kanila ng mas maraming sitwasyon na nagpapatunay sa mga damdaming iyon. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga nagva-vibrate sa kakulangan ay umaakit ng kakulangan, habang ang mga nagva-vibrate sa kumpiyansa ay umaakit ng kasaganaan. Kinukumpirma ng modernong agham ang matagal ng alam ng espiritualidad. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Yale University na kapag kumonekta ka sa mga positibong damdamin tulad ng pasasalamat, pag-asa, at sigasig, nagpapagana ang mga partikular na bahagi ng utak na naugnay sa pagiging malikhain at estratehikong pag-isip. Ito ang parehong mga rehiyon na nagtutulak sa matalinong paggawa ng desisyon at pag-ugali sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, kapag nahuli ka sa pag-aalala at takot, ina-activate mo ang limbic system, ang sentro ng survival. At ang estadong ito ay nagpaparamdam sa iyo na tingnan ang mundo sa pamamagitan ng lente ng banta. Tumitigil ka sa paglikha at nagsisimulang tumugon lamang. Ito ang mismong dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakulong sa mga cycle ng stress at kakulangan, kahit na nagtatrabaho ng husto. Hindi nila namamalayan na nagpapatakbo sila sa survival mode, hindi sa expansion mode. Ang lahat ng iyong nararamdaman ay nagiging isang signal ng enerhiya. At ang signal na ito ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi mong gusto mo, ang mahalaga ay kung ano ang tunay mong nararamdaman na posible. Maaari mong ulitin ang gusto kong umunlad ng 1,000 beses, ngunit kung sa kaibuturan mo ay may malalim na takot na hindi magtagumpay, ang takot na iyon ang naririnig ng universo. Laging tumutugon ito sa nangingibabaw na damdamin. At doon pumapasok ang sadyang trabaho, ang pagtataas ng iyong panginginig ng enerhiya hanggang sa ito ay maging tugma sa realidad na nais mong akitin. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng karanasan. May panahon na kumikita ako ng maraming pera, ngunit walang natitira sa akin.
Lagi akong nakakahanap ng paraan para gastusin ito, ipuhunan ng hindi maganda, o mawala ito. Hanggang sa napagtanto ko na ang aking panloob na panginginig ng enerhiya ay isa pa ring kakulangan. Hindi ko alam kung paano panatilihin ang kasaganaan dahil, sa emosyonal na paraan, hindi ko naramdaman na karapat-dapat ako rito. Ang aking katawan ay nagva-vibrate sa pag-aalala, at ang pag-aalala ay ang wika ng pagkawala. Kaya sinimulan ko ang isang proseso ng muling pagprograma ng panginginig ng enerhiya. Tuwing umaga, bago simulan ang aking araw, ilalagay ko ang aking sarili sa emosyonal na kalagayan ng isang taong masagana na. Hindi ako naghintay na dumating ang pera para makaramdam ng kasaganaan, naramdaman ko ang kasaganaan ng maaga, at ang pera ay dumating bilang resulta. Ito ang susi na nagbabago sa lahat, damhin muna, tanggapin mamaya. Laging nauuna ang panginginig ng enerhiya sa pagpapakita. Kapag binago mo ang iyong panloob na kalagayan, ang pisikal na mundo ay nagsisimulang ayusin ang sarili nito ayon sa bagong dalas ng enerhiya na ito. Para itong pagbabago ng istasyon ng radyo, hindi basta-basta lumilitaw ang musika, naroon na ito dati pa, hindi lang abot ng iyong pagtune. Umiiral na ang kasaganaan. Kailangan mo lang ayusin ang iyong panloob na dial upang marinig ito. At marahil ito ay masyadong simboliko, ngunit ito ay lubhang totoo. Minsang sinabi ng quantum physicist na si Max Planck na ang lahat ng bagay ay simpleng panginginig ng enerhiya sa iba't ibang densidad. Kapag naintindihan mo ito, matatanto mo na walang hiwalay. Ikaw at ang universo ay nasa patuloy na komunikasyon ng enerhiya. At ang komunikasyong ito ay nangyayari, pangunahin, sa pamamagitan ng iyong nararamdaman. Kung sa loob mo ay may pasasalamat, kapayapaan, at kumpiyansa, lumalawak ang larangan sa paligid mo, at ito ay literal na nagbabago sa mga pangyayari na lumilitaw sa iyong buhay. Naaalala ko ang isang kapansin-pansing sitwasyon. Nasa isang punto ako kung saan tila nagkakagulo ang lahat. Nawalan ako ng mga kontrata, mga pamumuhunan, at nagsimulang gumuho ang aking buhay pinansyal. Ngunit sa halip na tumugon sa takot, nagpasya akong panatilihin ang panginginig ng kumpiyansa. Araw-araw nagigising ako at, bago tingnan ang anumang problema, nakatuon ako sa pakiramdam ng kasaganaan. Inulit ko sa aking sarili, ang universo ay masagana, at ako ay bahagi nito. Ginawa ko ito kahit na tila walang saysay ang lahat. At nakakamangha na obserbahan kung paano nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang mga taong hindi ko nakita sa loob ng maraming taon ay nakipag-ugnayan sa akin para sa mga oportunidad. Lumitaw muli ang mga lumang proyekto. Nagbalik ang daloy. Dahil kapag nagbago ang panginginig ng enerhiya, tumutugon ang larangan. Ang pinakakuryosong bagay ay kinikilala rin ng utak ang pagbabagong ito. Kapag nilinang mo ang mga mataas na emosyon, tulad ng pagmamahal at pasasalamat, naglalabas ito ng mga neurotransmitter tulad ng dopamine at serotonin na nagpapataas ng iyong focus, kalinawan, at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. Lumilikha ito ng isang virtuous cycle. Kung mas maganda ang iyong pakiramdam, mas kumpiyansa kang kumilos, at kung mas kumpiyansa kang kumilos, mas maraming positibong resulta ang iyong maaakit. Ito ay isang paitaas na spiral na nagsisimula mula sa loob palabas. Ngunit kailangan ang pagiging alisto. Ang takot ay laging sumusubok na bumalik. At nagtatago ito bilang pagiging maingat, pagiging rasyonal, at common sense. Sasabihin nito sa iyo na delikado ang maniwala ng labis, mangarap ng masyadong malaki, makaramdam ng pasasalamat bago makita ang mga resulta. Ngunit ito ang lumang programa na sumusubok na panatilihin ka sa lumang dalas ng enerhiya. Kapag lumitaw ang takot at tiyak na mangyayari, huwag itong labanan. Obserbahan. Huminga. At piliing magkaroon ng ibang panginginig ng enerhiya. Ang tapang ay hindi nangangahulugang walang takot, ito ay ang pagpapasya na kumilos sa kabila nito. Hindi mo kailangang hintayin na magbago ang mundo para bumuti ang iyong pakiramdam. Binabago mo ang mundo sa pamamagitan ng pagbabago ng nararamdaman mo ngayon mismo. Ang lahat ng iyong ninanais ay naroon na, naghihintay na magkaisa ang iyong enerhiya. At ang pagkakaisang ito ay nangyayari kapag nagsimula kang mag-isip, magsalita, at maramdaman na parabang ikaw na ang taong nais mong maging. Hindi ito pagpapanggap, ito ay pagsasanay ng iyong vibration o enerhiya. Ito ang paghubog sa realidad bago pa man ito magpakita. Ang sikreto sa kayamanan, kalusugan, relasyon, at kaligayahan ay isa at pareho, ang iyong estado ng enerhiya. Dahil nauuna ang enerhiya sa pagkilos, at ang pagkilos ang nagpapakita ng enerhiya.
Ito ang tunay na agham ng attraction, hindi isang mahiwagang paniniwala, kundi isang likas na proseso ng buhay. Kapag naiintindihan mo na ang lahat ay may frequency o dalas, na pagtanto mong ang tagumpay ay hindi sinasakop, ito ay pinapasok o sinasabayan. At sa mismong sandaling ito, maaari mong piliin na baguhin ang iyong dalas. Hindi mahalaga kung nasaan ka, kung ano ang mayroon ka, o kung ano ang nawala sa iyo. Ang kasaganaan ay hindi kailangang magmula sa labas. Nagsisimula ito ngayon sa loob mo. Ang pagkilos ang tulay sa pagitan ng di nakikita at nakikita. Ito ang ugnayan na nagpapalit ng iniisip sa material, pagnanais sa tagumpay, intensyon sa resulta. Ang lahat ng gusto mo ay umiiral na, ngunit sa antas ng potensyal. At ang tanging paraan upang dalhin ito sa pisikal na mundo ay sa pamamagitan ng pagkilos. Matagal kong inabot bago ko ito naintindihan. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na sapat na ang positibong pag-isip, na sapat na ang paglilimita. Ngunit ang pag-iisip na walang kasamang pagkilos ay parang pagsisindi ng apoy na walang idinadagdag na kahoy, mamamatay ito. Ang pagkilos ang nagpapagana sa malikhaing enerhiya ng universo. Ito ang senyales na nagsasabing, handa na ako. At tandaan, hindi lang ito basta-bastang pagkilos. Ito ay sadyang pagkilos, nakahanay na pagkilos, inspiradong pagkilos. Maraming tao ang nagtatrabaho maghapon, ngunit hindi sila sadyang kumikilos. Sila ay abala, ngunit hindi lumilikha. Ang tunay na pagkilos ay nagmumula sa isang estado ng desisyon, hindi sa desperasyon. Ito ay tahimik, matatag at tuloy-tuloy. Ito ay parang pagtatanim ng buto na may pananampalataya na ito ay tutubo. Hindi mo kailangang hukayin ang lupa araw-araw upang tingnan kung lumalaki ito. Patuloy mo lang itong diligan. Ganyan gumagana ang enerhiya ng pagkilos, nangangailangan ito ng tiwala, hindi pagmamadali. Malinaw kong naaalala ang unang pagkakataon na nagpasya akong kumilos nang hindi naghihintay na maging handa. Iyon ay nang umalis ako sa departamento ng bombero sa Toronto. Sa sandaling iyon, wala akong kasiguraduhan, wala ring perpektong plano. Mayroon lang akong isang ideya at isang desisyon. At ang desisyong iyon ang nagtulak sa akin upang magbukas ng aking unang kumpanya ng paglilinis. Wala akong alam sa negosyo, wala ring formal na edukasyon o anumang karanasan. Ngunit mayroon akong matibay na pananampalataya na matututo ako habang nagpapatuloy. At nagawa ko yon. Sa unang taon, kumita ang aking negosyo ng mahigit $100,000. Hindi dahil swerte ako, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na ginagantimpalaan ng universo ang mga kumikilos. Kinumpirma rin ito ng agham. Natuklasan ang mga mananaliksik sa Stanford University na nauuna ang pagkilos sa motibasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maramdaman ang motibasyon para kumilos, kailangan mong kumilos para maramdaman ang motibasyon. Kapag ginawa mo ang unang hakbang, naglalabas ang utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng kasiyahan at tagumpay. Ang paglabas ng kemikal na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pag-unlad, at ang pag-unlad ang nagbibigay lakas sa motibasyon. Sa madaling salita, hindi nauuna ang kusa sa pagkilos, ito ay dumarating bilang bunga nito. At ganoon mo nililikha ang isang siklo ng tuloy-tuloy na paggalaw at paglago. Ngunit may isang bagay na naghihiwalay sa mga kumikilos mula sa mga nagpaplano lamang, ang pagtatalaga. Karamihan sa mga tao ay nalilito sa pagitan ng interes at pagtatalaga. Sinasabi nilang gusto nilang magbago, ngunit hanggat ito ay maginhawa lamang. Gusto nila ng tagumpay, ngunit ayaw nilang may isuko. Gusto nila ng kalayaan, ngunit ayaw nilang lisanin ang kanilang comfort zone. At hindi tumutugon ang universo sa maligambam na intensyon. Tumutugon ito sa enerhiya ng ganap na pagtatalaga. Ito ay parang pagtalon mula sa isang bangin na alam mong bubuo ka ng iyong mga pakpak habang bumababa. Iyon ang tunay na pananampalataya, hindi ang paniniwala kapag ang lahat ay sigurado, kundi ang patuloy na pagpapatuloy kahit wala pang nakikitang lupain. Sa bawat pagkilos mo, may nagbabago sa loob mo. Lumalago ang kumpiyansa, nababawasan ang pagdududa, at nawawala ang kapit ng takot. Dahil ang pagkilos ang panlaban sa kawalan ng katiyakan. Walang takot na nananatili kapag may paggalaw. Kapag kumikilos ka, dumadaloy ang enerhiya. At kapag dumadaloy ang enerhiya, nagkakasama ang universo. Nakita ko itong nangyari daan-daang beses sa mga taong nagsimula nang hindi alam kung saan eksaktong pupunta. Isang babae na lumahok sa isa sa aking mga pagsasanay ay nagsimulang ilapat ang prinsipyong ito sa simpleng paraan, nagpasya siyang kumilos araw-araw, kahit na maliit na bagay lang.
Sa simula, ang layunin niya ay bayaran ang mga utang. Sa loob ng ilang buwan, hindi lang siya nakalaya sa mga ito, kundi nagsimula rin siyang makaakit ng mga oportunidad sa negosyo na hindi niya kailanman naisip. Lahat dahil naintindihan niya na hindi ginagantimpalaan ng universo ang intensyon, ginagantimpalaan nito ang direksyon. Kung hanggang ngayon, nararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo, kung ang mensaheng ito ay nagpapagising ng bagong enerhiya, ito na ang sandali upang baguhin ang damdamin sa pagkilos. Mag-subscribe ngayon, ay click ang like, at maging bahagi ng espasyong ito ng paglago. Nais kong kasama ka sa bawat hakbang, dahil magkasama nating ipagpapatuloy ang paglalakbay na ito, hindi ng impormasyon, kundi ng transformasyon. Ang kailangan mong gawin ngayon ay hindi maghintay, kundi magsimula. Isang hakbang. Isang paggalaw. Isang desisyon. Maaaring maliit ito, maaaring tila walang halaga, ngunit hindi sinusukat ng universo ang laki ng pagkilos, tumutugon ito sa intensyon sa likod nito. At kapag ginawa mo ang unang hakbang ng may pananampalataya, magsisimulang bumukas ang mga pinto sa mga paraang hindi maipapaliwanag ng lohika. Hindi tumutugon ang buhay sa pagdududa, tumutugon ito sa paniniwala. At kapag tunay kang nagtalaga, kapag nagpasya kang kumilos, walang puwersa sa mundo ang makakapigil sa kung ano ang nagsimula na sa loob mo. Ang takot ay isang kakaibang puwersa. Mayroon itong kapangyarihang paralisahin maging ang pinakamatalinong isip at maging sanhi ng pagkalipol ng buong pangarap bago pa man ito maisilang. Ito ay banayad, mapanukso. At nagpapakita sa napakaraming anyo na minsan ay hindi mo man lang namamalayan na naroon ito. Minsan, ito ay dumarating na nakabalat kayo bilang pag-ingat, pagiging maingat, pagpaplano. Sa ibang pagkakataon, ito ay dumarating na nakatakip bilang common sense o karaniwang pag-isip. Sinasabi mo sa iyong sarili, siguro hindi ito ang tamang oras, siguro dapat akong maghintay ng kaunti pa, siguro kailangan kong maghanda ng mas mabuti. Ngunit sa likod ng bawat siguro ay ang parehong damdamin, takot. Ang takot na mabigo, ang takot na mahusgahan, ang takot na hindi sapat, ang takot na mawala ang kung ano ang mayroon ka na. At ang kabalintunaan ay lumilitaw ang takot sa mismong oras na ikaw ay nasa bingit ng paglago. Ito ay isang tagapangalaga ng hangganan sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang maaari mong maging. Tuwing lumalapit ka sa isang mahalagang bagay, isang bagay na maaaring magpalawak ng iyong buhay, lumilitaw ang takot upang subukan ang iyong desisyon. At kung pakikinggan mo ito, kung hahayaan mong makumbinsi ka nito, babalik ka sa iyong comfort zone at tatawagin mo iyon na seguridad. Ngunit ang seguridad ay pagwawalang galaw lamang na nakabalak kayo bilang katatagan. Walang yumayabong sa pagwawalang galaw. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nang magpasya akong umalis sa departamento ng bombero, mayroon akong matatag na buhay. Isang nakapirming sahod, isang predictable na rutina, benepisyo, respeto. Ito ang uri ng seguridad na sinusubukan abutin ng karamihan sa mga tao sa kanilang buhay. Ngunit sa loob ko may sumisigaw. Alam kong hindi ko naabot ang aking potensyal. Naramdaman kong may mas dakilang naghihintay para sa akin, ngunit sinabi sa akin ng takot, paano kung magkamali? Paano kung mawala ang lahat? May mga gabing hindi ako makatulog, nakakulong sa pagitan ng takot na manatili at takot na umalis. Hanggang sa napagtanto ko ang isang bagay, hindi nawawala ang takot. Nagbabago lang ito ng anyo. Ang sikreto ay hindi ang maghintay na dumating ang tapang, ito ay ang kumilos sa kabila ng takot. Nang araw na yon, pinirmahan ko ang aking pagbibitiw. Naaalala kong tinitingnan ko ang papel at nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ko. Tila baliw. At marahil nga. Ngunit ano ang buhay ng walang kaunting kabaliwan? Ang desisyong iyon ang nagtakda sa akin sa isang bagong landas, isang landas na ganap na nagpabago sa aking kwento. Hindi ako handa. Hindi ko alam kung ano ang darating. Ngunit ginawa ko pa rin ang hakbang. At ang kagandahan ay, habang naglalakad ako, unti-unting nabawasan ang takot. Hindi ito nawala, ngunit nawala ang kapangyarihan nitong kontrolin ako. Ang takot ay enerhiya lamang. At ang enerhiya ay maaaring baguhin. Kapag natutunan mong gamitin ang takot bilang gasolina, ito ay nagiging puwersa na nagtutulak sa iyo. Isipin ang isang rocket, nangangailangan ito ng presyon upang makalusot sa atmosfera. Katulad nito, ang takot ay ang presyon na nauuna sa paglago. Kapag nakaramdam ka ng takot, senyales iyon na nilalisan mo ang pamilyar na teritoryo. At sa labas ng teritoryong iyon nangyayari ang pambihira.
Ipinakita ng isang pag-aaral na isinagawa ng University of Cambridge na, sa pamamagitan ng sadyang pagharap sa mga mapanghamong sitwasyon, lumilikha ang utak ng mga bagong koneksyon sa utak na nagpapalawak ng pagdama ng kakayahan ng isang tao. Sa madaling salita, sa bawat pagkakataon na gumawa ka ng isang bagay ng may takot, literal kang nagiging mas malakas. Ang nakapilay sa iyo kahapon ay nagiging natural bukas. At ito ang siklo ng paglago, damdamin, kumilos, lumawak. Ang problema ay marami ang tumataka sa prosesong ito. Naniniwala silang sa pag-iwas sa takot, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang presyo ng pagtakas na ito ay napakataas. Ito ay ang pagkawala ng kanilang sariling ebolusyon. Ang trabahong hindi mo iiwan, ang proyektong hindi mo sisimulan, ang pag-uusap na iniiwasan mo, lahat ng ito ay takot na nakabalat tayo bilang pagiging makatwiran. At habang mas pinapakain mo ang takot, mas lumalaki ito. Nagiging isang di nakikitang pader na nagkukulong sa iyo sa loob ng isang buhay na matagal mo nang nilakihan. Mayroong panahon na naniniwala ako na ang tapang ay isang regalo na inilaan lamang sa ilan. Ngunit na-realize ko na ito ay isang kasanayan lamang na sinasanay. Sa bawat pagkakataong hinarap mo ang takot, kahit sa maliliit na dosis, pinapatibay mo ang kalamnan ng tapang. At sa paglipas ng panahon, ang dating tila imposible ay nagiging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Nakita ko itong nangyari sa napakaraming tao sa paglipas ng mga taon, mga negosyanteng nagsimula ng walang anuman, mga magulang na nagpasya na baguhin ang karera, mga individual na umalis sa nakakasamang relasyon, na hinarap ang mga sakit, na bumuo ng kanilang sarili mula sa simula. Sa bawat isa sa mga kwentong ito, may takot. Ngunit mayroon ding desisyon. At iyon ang nagbabago sa lahat, ang desisyon. Palaging susubukan ng takot na kumbinsihin ka na mas ligtas ang maghintay, ngunit ang hindi nito sinasabi sa iyo ay ang paghihintay ay isang pagpili, at isang pagpiling may kaakibat din na bunga. Habang naghihintay ka ng tamang sandali, patuloy ang buhay. Hindi tumitigil ang oras. At ang tunay na panganib ay hindi sa pagkilos, kundi sa pananatili mo sa iyong kinaroroonan. Kaya, kapag dumating ang takot at tiyak na darating ito, huwag mo itong labanan. Humina ka. Kilalanin mo ito. At kumilos ka pa rin. Gamitin mo ito bilang palatandaan na nasa tamang landas ka. Dahil lumalabas lamang ang takot kapag may mahalagang bagay na dapat makamit. Ito ang tanda na papalapit ka na sa paglago. At bawat hakbang na gagawin mo sa kabila ng takot ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan. Ito ang sansinukob na nakakarinig sa iyong nagsasabing, nagtitiwala ako. Naniniwala ang mga tao na para baguhin ang kanilang buhay, kailangan nilang gumawa ng malalaking hakbang, magkaroon ng matinding pagbabago, at kumawala sa lahat ng sabay-sabay. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa paulit-ulit na maliliit na pagkilos, sa tahimik na pagiging tuloy-tuloy, sa hindi nakikitang disiplina ng pang-araw-araw na buhay. Ang isip ng tao ay nakaprograma upang maghanap ng agarang resulta, kaya marami ang sumusuko bago pa makita ang unang tanda ng pag-unlad. Gusto nilang magtanim ngayon at anihin bukas. Ngunit ang paglago ay hindi sumusunod sa takbo ng pagmamadali, sumusunod ito sa takbo ng pagpupursige. Lahat ng nasa kalikasan ay sumusunod sa prinsipyong ito. Ang isang buto ay nangangailangan ng mga araw, mga linggo, mga buwan sa dilim bago ito makalusot sa lupa. Hindi mo madaling mapalago ang isang bagay na nag-ugat pa lamang. At ganoon din sa iyong mga pangarap. Nalaman kong ang tagumpay ay hindi bunga ng malalaking pagsabog ng pagsisikap, kundi ng pagiging tuloy-tuloy ng maliliit na pagkilos. Tinatanong ako ng mga tao kung ano ang sikreto. At sinasagot ko, ang sikreto ay gawin ang nararapat gawin kahit hindi mo pa nararamdaman ang kagustuhang gawin ito. Dahil madaling kumilos kapag inspirasyon ang bumabalot. Ang mahirap ay panatilihin ang parehong enerhiya kapag nawala na ang sigla. At diyan humihinto ang karamihan ng tao. Ikinakalito nila ang pagtatapos ng kasiglahan sa pagtatapos ng layunin. Ngunit ang tunay na layunin ay lumalampas sa pagod. Saktong sa mga araw na ayaw mong magpatuloy, doon ka mas binabantayan ng sansinukob. Gusto nitong malaman kung tunay kang nakatuon sa iyong hiniling. Nang simulan ko ang aking paglalakbay, gusto ko rin ng mabilis na resulta. Gusto kong kumita ng pera, baguhin ang buhay ko, makamit ang kalayaan. Ngunit napagtanto kong walang nangyayari ng biglaan. Araw-araw, gumawa ako ng isang maliit na bagay, nagbasa ako ng isang pahina, sumulat ng isang layunin, nagbigay ng isang talumpati, nakipag-usap sa isang taong maaaring magturo sa akin.
Hindi ko nakita ang agarang pag-unlad, ngunit nagpatuloy ako. At isang araw, nilingon ko ang nakaraan at napagtanto ko kung gaano nakalayo ang narating ko. Ang pagiging tuloy-tuloy ang nakabuo ng hindi kailanman kayang buuin ng pagmamadali. Mayroong isang pag-aaral mula sa Columbia University na nagpapatunay nito. Sinundan nila ang mga taong naghahangad ng malalaking pagbabago sa propesyon, pananalapi, at personal na buhay at natuklasan na ang mga nagpatupad ng maliliit at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na pagkilos ay hanggang 10 beses na mas malamang na makamit ang kanilang mga layunin kaysa sa mga gumawa ng matindi at panakanakang pagsisikap. Dahil mas mahusay tumugon ang utak sa pag-uulit kaysa sa tindi. Sa bawat pag-ulit mo ng isang pagkilos, pinapalakas mo ang isang neural circuit. At sa paglipas ng panahon, nagiging otomatiko ang circuit na yon. Ganoon nabubuo ang mga gawi at nagbabago ang ugali. Ang pagiging tuloy-tuloy ay lumilikha ng pagkakakilanlan. Kapag gumagawa ka ng isang bagay araw-araw, kahit sa maikling panahon, nagsisimula mong makita ang sarili mo bilang isang kumikilos, hindi bilang isang naghihintay. Binabago nito ang lahat. Dahil kailangan maniwala ng iyong utak sa bagong bersyon mo bago ito maipakita ng mundo. Ito ay isang panloob na proseso na nauuna sa anumang panlabas na tagumpay. Naaalala ko ang isang lalaki na nakilala ko sa isa sa aking mga seminar. Mayroon siyang simpleng pangarap, ang magtayo ng sarili niyang negosyo. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niya ang lahat, ngunit palaging sumusuko sa kalagitnaan. Hanggang isang araw, nagpasya siyang ilapat ang prinsipyo ng pagiging tuloy-tuloy. Sa halip na subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay, nangako siyang gagawa lamang ng isang hakbang araw-araw, isang tawag sa telepono, isang paghahanap ng impormasyon, isang pag-uusap, isang pagbabasa. Walang malaki. Ngunit ginawa niya ito araw-araw. Sa loob ng 12 buwan, ang maliit at tuloy-tuloy na paggalaw na iyon ay nakabuo ng isang matatag na bagay. Ang negosyo na pinapangarap niya ay nagsisimula na, at higit pa roon, nagbago siya bilang isang tao. Ang dating malayong pangarap ay naging isang paraan ng pamumuhay. Ang pagiging tuloy-tuloy ay pagsasanay ng pananampalataya. Dahil nagpapatuloy ka kahit hindi mo nakikita ang agarang resulta. At iyan ang tunay na pagsubok ng sansinukob, upang makita kung ikaw ay may kakayahang kumilos ng walang kasiguruhan, magpursige ng walang palakpak, magpatuloy na maniwala kapag tila walang nagbabago sa paligid mo. Ngunit may nagbabago sa loob mo. At kapag nagbago ka sa panloob, nagsisimula ang mundo na yumuko sa iyong bagong dalas. Nakapagtataka na karamihan sa mga tao ay sobra ang pagtantya sa kung ano ang kaya nilang gawin sa isang linggo, at kulang naman ang pagtantya sa kung ano ang kaya nilang buuin sa isang taon. Gusto nilang baguhin ang lahat ng sabay-sabay, at kapag hindi nila kaya, nagtatapos sila sa pag-isip na hindi sila sapat. Ngunit kung pinanatili lamang nila ang bilis, kung nagtiwala lamang sila sa proseso, makikita nila ang pinagsama-samang kapangyarihan ng pag-uulit. Ang maliliit na pang-araw-araw na tagumpay ay lumilikha ng enerhiya na, sa paglipas ng panahon, nagiging pambihirang resulta. Kaya, huwag maliitin ang kapangyarihan ng ginagawa ng tahimik. Ang lakas na nagtatayo ng mga imperyo ay siya ring nagtatayo ng mga gawi. Ang buhay ay hindi nagbabago sa isang malaking pagtalon, nagbabago ito sa maliliit na pang-araw-araw na hakbang na inuulit ng may pananampalataya at pasensya. Dahil habang marami ang naghihintay ng tamang sandali para kumilos, ang mga kumikilos ng kaunti araw-araw ay ginagawang kaalyado ang oras. At sa huli, palaging ginagantimpalaan ng oras ang mga naging tuloy-tuloy. Lahat ng nararanasan mo ngayon ay direktang bunga ng kwentong sinasabi mo sa iyong sarili. Ang mga salitang ginagamit mo upang ilarawan ang iyong sarili ay humuhubog sa mga karanasang inaakit mo. Ang isip ay isang salamin, at ito ay nagpapakita ng eksakto sa pinaniniwalaan nitong totoo. At ang pinakanakakagulat ay ang karamihan sa mga tao ay hindi pa kailanman kinuwestiyon ang sarili nilang naratibo. Inuulit nila ang mga pariralang narinig nila mula pagkabata, wala akong swerte, sa pamilya namin, mahirap ang mga bagay-bagay, problema ang pera, lagi akong huli, hindi ako makapagbago. At, nang hindi nila namamalayan, binabago nila ang mga pariralang ito sa mga utos na tapat na sinusunod ng subconscious. Dahil ang subconscious ay hindi nangangatwiran, ito ay basta-basta lang nagpapatupad. Ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili ay nagiging utos na sinisikap tuparin ng iyong utak at ng sansinukob. Sa loob ng maraming taon, nabuhay din ako na nakulong sa isang limitadong kwento. Dati, sinasabi ko na hindi ako sapat, na kulang ako sa edukasyon, na hindi ko kilala ang tamang mga tao. At hulaan mo?
Ipinakita sa akin ng buhay ang araw-araw na patunay na totoo ito. Dahil palaging kinukumpirma ng mundo ang pinaniniwalaan mo. Kapag nagpatunay ka ng isang bagay ng buong pananalig, ang iyong reticular activating system, isang network ng mga neuron na responsable sa pagsala ng mahalagang impormasyon, ay nagsisimulang maghanap ng ebidensya upang suportahan ang paniniwalang iyon. Kung naniniwala kang mahirap ang mundo, puro balakid lang ang makikita mo. Kung naniniwala kang nasa lahat ng dako ang mga oportunidad, magsisimula mo itong makita ng malinaw. Hindi nagbabago ang mundo. Ang nagbabago ay ang iyong kakayahang makita sa loob nito. At ito ay makapangyarihan, ngunit delikado rin. Dahil karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pagsasabi ng mga kwento ng limitasyon. Ibinibigay nila ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang nakaraan, sa kanilang mga kabiguan, sa kanilang mga kalagayan. Sinasabi nila, ganito ako dahil mahirap ang pagkabata ko, ganito ako dahil walang tumulong sa akin, ganito ako dahil palagi itong mahirap para sa akin. Ngunit ang totoo ay walang nangyari ang nagtatakda kung sino ka, tanging ang pinaniniwalaan mo tungkol sa nangyari. Maaaring nakaranas ka ng sakit, pagtanggi, pagkawala, mga kabiguan. Ngunit kung pipiliin mong maniwala na ginawa ka nitong mas malakas, mas may malay, at mas handa, nagbabago ang iyong buong naratibo. At kapag nagbago ang naratibo, nagbabago din ang kapalaran. Nakita ko na itong nangyari ng hindi mabilang na beses. Naaalala ko ang isang lalaki na lumapit sa akin matapos ang isang lektura. Sinabi niya sa akin na lumaki siya sa isang mahirap na kapaligiran, napapaligiran ng negatibong mga tao. Nagtrabaho siya ng 20 taon sa isang trabaho na kinasusuklaman niya at pinaniniwalaan niyang iyon lang ang kanyang pagpipilian. Nang tanungin ko siya kung bakit nandoon pa rin siya, sumagot siya, dahil sa pamilya ko, walang sinuman ang nagkaroon ng swerte. Palagi kaming ganito. Tiningnan ko siya at sinabi, nakulong ka sa isang kwentong hindi mo sinulat, ngunit patuloy mong inuulit. Tumama iyon sa kanya na parang kidlat. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay nagtanong, paano kung makasulat ako ng iba? Umiti ako at sinabi, iyon mismo ang dapat mong gawin. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ako ng liham mula sa kanya. Nagbago siya ng trabaho, nagsimula ng isang negosyo, at, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kontrolado niya ang sarili niyang buhay. Ang tanging ginawa niya ay binago ang kwentong sinasabi niya sa kanyang sarili. Ang isip ay naniniwala sa lahat ng paulit-ulit mong sinasabi. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga pagpapatunay ay may napakalaking kapangyarihan. Ngunit hindi sapat na sabihin lamang ang mga ito, kailangan mong maramdaman na totoo ang mga ito. Kapag sinabi mong, ako ay masagana, nang may tunay na damdamin, inuulit mo ang programa ng mga koneksyon ng iyong utak. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard University na ang pag-uulit ng mga positibong pagpapatunay na may kasamang damdamin ay nagbabago ng neural patterns at lumilikha ng mga bagong synapses na naugnay sa kumpiyansa sa sarili at optimismo. Sa madaling salita, sa bawat pagbabago mo ng paraan ng pagsasalita tungkol sa iyong sarili, literal mong muling idinisenyo ang iyong utak para sa tagumpay. Ang kwentong sinasabi mo ay humuhubog din sa iyong mga emosyon. Kung ang iyong naratibo ay ng isang biktima, mabubuhay ka sa isang patuloy na estado ng kawalan ng kakayahan. Kung ang iyong naratibo ay ng isang bida, mabubuhay ka sa isang estado ng kapangyarihan. Para itong panonood ng parehong pelikula na may ibang script. Maaaring pareho ang mga pangyayari, ngunit ang paraan ng iyong pagpuposisyon ay ganap na nagbabago sa takbo ng kwento. At ang kagandahan ng buhay ay maaari mong isulat muli ang script na iyon anumang sandali. Hindi mahalaga kung gaano katagal mo nang inuulit ang parehong mga salita. Nagsisimula ang pagbabago sa sandaling magpasya kang magsabi ng bagong kwento, isang kwento ng katapangan, kasaganahan, at paglago. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon, anong kwento ang sinasabi ko tungkol sa aking sarili? Ito ba ay kwento ng mga posibilidad o ng mga limitasyon? Ito ba ay kwento na nagtutulak sa iyo pasulong o nagpapanatili sa iyong nakulong sa nakaraan? Dahil, sa huli, ang nagtatakda ng iyong buhay ay hindi ang nangyayari sa iyo, kundi ang pinaniniwalaan mo tungkol sa nangyayari. At ang paniniwalang iyon ay nagmumula sa kwentong pinipili mong ulitin. Ang magandang balita, kung naitawid ka ng isang kwento hanggang dito, kayang-kaya kang dalhin ng panibagong kwento sa kung saan mo man gustuhin. Ang paraan ng pagsisimula mo ng araw ay nagtatakda ng daloy ng iyong buong buhay. At ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring simple lang, ngunit kung isasabuhay mo ito ng may disiplina, babaguhin ito hindi lang ang iyong mga umaga,
kundi ang takbo ng iyong buong kapalaran. Sa loob ng maraming taon, napansin ko ang isang kaugalian sa mga matagumpay na taong aking nakakasalamuha. Mayroon silang isang bagay na pare-pareho, pinagkakaabalahan nilang paghusayin ang unang oras ng kanilang umaga. Karamihan sa atin, paggising pa lang, ay agad nang kinokonekta ang sarili sa sari-saring kaguluhan, mga alarm, abiso, balita, at kung ano-anong alalahanin. Bago pa man bumaba sa kama, nagre-react na sila. Kapag nagsimula ang araw sa pagtugon lang sa mga pangyayari, nagtatapos ito sa matinding pagkapagod. Dahil kapag nalantad ang utak sa matitinding pampasigla agad paggising, pumapasok ito sa survival mode o ang mode ng pagpapanatili ng sarili. At ang mga nabubuhay sa ganitong mode ay hindi nakakalikha, basta't lumalaban lang. Ngunit ayokong basta naintindihan mo lang ito sa isip. Gusto kong maranasan mo mismo. Kaya naman, may gusto akong ipapanukalang hamon sa iyo. Sa loob ng susunod na 7 araw, panghawakan mo ang ritual na ito. 7 araw lang. Pagkagising, huwag mo munang hawakan ang iyong telepono sa loob ng 10 minuto. Umupo ka, huminga ng malalim, at itanong sa sarili, ano bang klase ng tao ang pipiliin kong maging ngayon? Ilarawan sa iyong isip ang araw mo na nagaganap ng perpekto. Tingnan ang iyong sarili na kumikilos ng buong kumpiyansa, nagdedesisyon ng may kalinawan, at humaharap sa mga hamon ng may kapayapaan sa kalooban. Damhin mo ang mararamdaman mo kung nangyayari na ang lahat ng ito sa kasalukuyan. Payagan ang iyong sarili na danasin ang emosyong iyon bago pa man lubos na magsimula ang iyong araw. At kung gagawin mo ito sa loob ng 1 linggo, ginagaranti ako, mararamdaman mo ang malaking pagkakaiba. Kung magawa mo ito sa loob ng 30 araw, hinding-hindi ka na magsisimula ng umaga sa ibang paraan. Dahil ang iyong katawan at isip ay magsisimulang iugnay ang sandaling ito ng koneksyon sa isang estado ng lakas at kapangyarihan. At kapag nakita ng utak ang magagandang dulot ng isang bagong kaugalian, gugustuhin na niya itong gawin. Lumilikha ito ng isang positibong ugnayan ng gantimpala na nagpapaging natural sa bagong ugaling ito. Sa loob ng maraming taon, inilapat ko ang prinsipyong ito sa aking sarili at sa mga taong aking ginabayan. Nakita ko ang mga negosyanteng umaahon mula sa kalituhan ng isip at nakakahanap muli ng linaw sa kanilang mga desisyon. Nakita ko ang mga balisang tao na nagsisimulang makaramdam ng kapayapaan agad paggising. Nakita ko pang ang nagbago ang mga pagsasama dahil ang simpleng pag-umpisa ng araw ng may presensya ay nakabawas ng mga alitan at nagpadagdag ng pag-unawa sa kapwa. Lahat ng ito ay dahil lang sa 10 minuto ng pagiging malalim sa sarili bago kahilahin ng mundo sa iba't ibang direksyon. Ang totoo, ang tagumpay ay hindi nangyayari sa malalaking pagbabago agad, kundi sa maliliit at patuloy na mga pagpili. At ito ay isang pagpili na kayang magpabago ng lahat. Dahil kapag sinimulan mo ang araw mo ng may kontrol, tatapusin mo rin ito ng may malinaw na layunin. At ang layunin ang nagsisilbing panggatong para manatili ka sa tamang landas, kahit nasubukan kang guluhin ng mundo. Kaya, bukas ng umaga, kapag tumunog ang iyong alarm, tandaan mo ang mga naririnig mo ngayon. Huwag mong hawakan ang iyong telepono. Umupo ka ng tahimik. Huminga ng malalim. At itanong sa sarili, ano ang gusto kong likhain sa araw na ito? At pagkatapos mong gawin yan, kumilos na parang ikaw na ang tao na gusto mong maging. Dahil sa huli, ang sikreto ay hindi ang maghintay na magbago ang mundo para guminhawa ang iyong pakiramdam. Ang sikreto ay ang guminhawa ang pakiramdam para mabago mo ang mundo. At nagsisimula ang lahat kapag nagpasya kang simulan ang iyong araw mula sa loob ng iyong sarili. Ang kapangyarihang baguhin ang anumang aspeto ng iyong buhay ay nasa iyong mga kamay sa bawat araw. Bawat pag-isip, bawat damdamin, bawat maliit na desisyon na ginagawa mo sa umaga ay binhi na itinatanim mo sa iyong kinabukasan. At marahil sa kasalukuyan, may kilala kang nangangailangan marinig ito. Isang taong pagod na sa pakikipaglaban sa mga sitwasyon at kailangan lang ng tulak para maalala na kaya pa nilang pumili ng bagong simula. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon. Ito ang maaaring eksaktong kailangan nila para mabago ang takbo ng kanilang buhay. Salamat sa iyong pagtutok hanggang dito, sa paglalaan ng oras na ito para sa iyong sarili, at sa enerhiyang inilagay natin sa sandaling ito ng magkasama. Patuloy na magpakatatag, isabuhay ang bawat hakbang, bawat pagninilay, dahil doon nagsisimulang maging matatag ang pagbabago. At tandaan, hihintayin kita sa susunod na video.